December 2018, kinuha ng tanod ang anak mo na 24 anyos dahil public scandal, nagbasag ng bote, nagtalo sila sa tatay niya. Ilang taon yung anak mo? 24 po. Tatrabaho? Hindi po. Okay, may record bang anak mo sa barangay? Napapatrobol? Kinulong po dun sa barangay, tapos kinausap ko po yung kapitan doon, sabi niya, i-detain lang daw po doon, pagdating ng paggabi, palalabasin. Lasing yung anak mo noon? Hindi po. May sakit po yan, sir, sa pag-iisip noon eh. Okay. May record po yan dyan sa Bilona sa mental hospital. Pero nung binalikan, nasa Karingal na. Opo. Bakit nasa Karingal ng anak mo? Hindi ko po alam. Hindi rin nila pinaalam po sa akin na dadalhin dyan. Nililipat daw sa Caloocan City Jail ang anak nyo. Opo. Lagi pong ganun sinasabi ng mga pulis dyan sa Karingal po, sa CIDG. Okay, wala daw mga papeles na dumarating, wala namang sulat. Opo. Hinihingaan po ko ng mga pulis ng 80,000 hanggang I'd like you to 40,000. investigate this muna doon to find out. Hiningan ka ng 80,000? Bakit daw hiningan Para ka? daw po makalabas yung anak ko. Sino may sabi niya? Yung arresting po si Sir Padua. Bakit inaresto ang anak mo? Hindi ko po alam eh. Sino Okay, can you try to find out from CIDG Karingal cell to see if they have a person there by the name Oliver Enrico, and I'd like you to find out exactly the status of this particular individual. This guy is, you know, a mental patient. Would like to find out why was he detained? Is there any warrant of arrest? What's the record? Was he inquested? You cannot be arrested without, you know, an inquest proceeding, and dapat humarap sa fiscal muna to. Figure out exactly. Let me see this, okay? Huli po ako kasi medyo nagkasamaan po kami ng loob ng papa ko. Pero hindi ko po sinakta yung papa ko, medyo nagbato lang po ako ng garapon. Tapos may nagsumbong po ng kapitbahay namin na tumawag po ng barangay. Di naman po ako umalis nung nalaman ko pong tumawag po siya ng barangay. Pumalma na po ako tapos sinintay ko po sila sa loob ng gate. Tapos nung sasaktan na po ako ng kapitbahay namin, sabi po ng mga barangay, oh, walang pwedeng manakit dyan ha. Pumasok ka muna rito sa loob ng kulungan para hindi ka nila saktan. Nung pinasok po ako dun sa loob ng kulungan, hindi ko rin naman po alam na hindi na rin po ako palalabasin, diretso na rin po nila ako ikukulong. Dito po nila ako dinala. Si Oliver Andre Benaventura, naaresto siya noong December 28. Ang tropa, ang mga bata natin dito, nagpunta sa Caloocan para hindi naman siya ang arestuin. Nung nandun na sila sa area, habang nagsasurveillance yung mga bata natin, biglang may nakarinig sila ng ng parang gulo. At ang nakita nga, to si Oliver Benaventura nga, siya nagkokos ng gulo dun. At nung nilapitan, napansin na meron palang dalang baril. Yung tropa, walang magagawa kundi arestuhin siya. Siya nang gugulo at the same time, ba't siya may baril? Binasahan naman siya ng Miranda Doctrine. Kakausap din yung si chairman doon. Nalaman nga natin si Oliver, marami na palang record sa barangay. So, ginawa ng mga tao natin, dinala dito sa opisina for further investigation. Ang kaso niya is alarm and scandal at isang RA 10591. So sa ngayon, si Oliver hindi pa nakakapagpiyansa. Until now, nandiyan pa nakakulong pa siya sa atin dito sa selda natin. At naghihintay tayo ng commitment order para ma-transfer na siya sa jail. Bilang member ng CIDG, kami naman kasi pwede kami manghuli kahit saan. Basta't kami, meron lang kami proper coordination. Si SPO2 Padua, nakausap ng nanay. Yung nanay nagtatanong kung magkano ang piyansa para sa kaso ng anak niya. Siyempre, in good faith naman yung investigador natin, sinabi sa kanya na ang piyansa nagkakahalaga ng 140 to 180. Kung magre-reduce ang bail, siguro abutin ng mga 40. Sinagot siya ng investigador natin kung magkano lang, pero hindi nanghihingi ang investigador natin. Pero yung saktan, hindi namin pwedeng gawin yun kasi alam naman namin ng human rights. Kung may mental disorder naman yung anak niya, pwede naman siyang humingi ng certification na manggagaling sa doktor o sa hospital at pwede niyang isubmit yun sa korte para ang korte ang magdi-decide tungkol doon.
tungkol naman po sa nanay ni Oliver, ang masasabi ko lang po, hanggat maaari naman po itong mga kapulisan natin dito, ginagawa lang po yung tamang trabaho. Kami po nagpapatupad lang ng batas. At kung meron po kayong konting katanungan, pwede naman po kayong dumiretso sa amin para malaman ninyo ang kasagutan dyan. At pinapangako namin sa inyo na tutulong kami sa abot ang makakaya namin. Siguro po sa ngayon, naliwanagan na po ako kasi hawak ko na po yung mga papel na nagpapatunay na may sala po yung anak ko. Mali lang ako sa iniisip ko nung una. Nang sinasaktan po nila yung anak ko kahit papitik-pitik lang. Siguro yung mga iniisip ko tsaka inaano ko sa kanila, hindi totoo, kamali ako. Doon sa mga pulis na pasensya na lang sa nagawa ko. Pero naniniwala pa rin ako na talagang walang kasalanan yung anak ko.